January 1, 9:30 ng umaga rito. Dito tayo nag New Year sa bukid. Kasi nga dinidiskartehan ako ng mga gago doon sa Bagtas. At eto nga yung ginagawa nila doon sa Bagtas. Mamaya topic tayo. Ang topic natin is katotohanan at saka mandaraya. So, paano ka magpapatupad doon? So, bago tayo tumuloy, medyo naka-chat na naman ako. Kasi mabigat eh. Ito, yan, nagkape. Nagdala ako na, ayun. May mga yelo dyan. Yun. Binabad ko na dyan. So, doon sa Bagtas, dahil nga nakikita na nila ako, dahil nga sa microchips na nilagay nila sa akin at nakikita nila ako doon sa satellite link na naka-link sa cellphone nila, pinag-aaralan nila ako paano nila ako madadali. Ito na nga yung hypertension ko na tumataas bigla yung dugo ko. Kagabi pagdating ko rito hindi ako makahinga. Kasi ang layo, nakasyat na ako eh. Layo, bike ako hanggang dito. Sabi ko, lalo akong tingin ko naman, tama naman yung pagpapali sa akin ng nanay ko. Kasi mas safe ako rito. Makapagpahinga ako ng maayos. Pinag-aaralan ako doon. Yun, sila Michael at Malindon. Yung grupo nila Michael at Malindon, pinag-aaralan nila ako. Pati yung taga Maynila doon, nakatabi nila, katabi namin, katabing bahay namin, pinag-aaralan nila ako doon. So before pa lang, nung una ko palang salta dyan sa Bagtas, doon sa bahay doon, pinag-aaralan na nila lahat ng galaw ko, lahat ng kilos ko. Kunyari, kakain ako, bago ako kumain, iihi muna ako. Kasi, minsan, sa hyper nga lagi akong hina-hyper. Lagi ako naiihi, kaya iihi muna ako pagka kakain ako. Kasi minsan, abale. Pero minsan, kakain ka, naiihi ka, abala. So, ganun ako pinag-aralan ng gagong to. To sila Michael. So, bago ako kumain, mag-aabang na yan, magbabarurot na ng motor yan. Kumbaga nang bubuisit na doon. Tapos iihi ako, aabangan na din ako doon. Gugulat-gulatin na rin nila ako doon. Minsan may kumakatok sa likod. Pati yung gagong yon, yung katabing bahay namin. Halos palibot ng bahay doon. Pinagtutulong-tulungan nila ako lahat. Pati yung may-ari, may alam din yung may-ari ng bahay. May nakakausap na mga nakakausap niya rin yan. Yung mga tumitira sa akin dyan. Yung mga gagong yan. Kaya nga iniisip ko, naku po, napakabigat ng sitwasyon ko kasi kahit isa, napakabigat. Kahit nga dito sa bunga, nito lang, may nanggagago sa akin dito. Dito sa bunga. Kumbaga pinalalabas akong siraulo ang mga gagong to. Yun ang napakabigat. Na kung walang alam ang tao doon sa satellite link na yon na sinasabi ko na ilabas nyo ang mga ebidensyang yon tungkol sa mga video yon. Baka nga na mabaligtad nila ako. Dito na pumapasok yung topic natin na katotohanan o mandaraya. Nung sa US ngayon, patimbre lang dito sa Bagtas. Kasi itong mga gagong to, alam ko nagmamadali yan. Dumidiskarte na yan bago pa magsimula. Yung mga putang inang yan. So hindi ko kasi nung dumating si Jesus, si Juan ang naghanda ng daraanan ng Diyos.
ng dadaanan ng Panginoon. Si Juan ang naghanda ng dadaanan lahat ng Panginoon. Dito, hindi ko alam. Wala akong alam. So, pasok na tayo dun sa katotohanan at mandaraya. Yung doon sa ito pa lang sa sa US, sa nangyaring, kasi nga nung panahon ng demokratiko sa US, marami pala ang mandaraya na sinasabi. Ito nga, 'di ba? Yung war, sa akin hindi naman ako against sa mga war, kasi nakalagay yan sa Biblia na merong mga panahon na kailangan mong maghiwa-hiwalay, kailangan yung mag-away, kailangan yung magyera, kailangan yung magbate, kailangan yung kapayapaan. Meron yun. Kumbaga, dumating ang kasi hindi mo magagawa yan kung hindi ka mananakop, kung hindi ka magpapatupad ng kahalalan, hindi ka magpapatupad ng batas ng Diyos. So, nung dito nga sa US, maraming, yung pala, in-under attack ang US ng about sa tawag nito na monetary, tungkol sa economic crisis. Doon sila inatake. It's about war. Alam niyo ba 'yun? Economic. No, so kung babagsak ang ekonomiya ng Amerika, ano mangyayari sa Amerika? Di bagsak sila. Anong ipopondo nila? Di ba? So, gumawa ng paraan sila Elon at Trump. Ito na nga, ito na yung kasi ang war machine nga raw yung kalaban nila. War machine, kasi nantakin nyo, landslide ng landslide yan. Pagka election, yung mga demokratiko, landslide ng landslide yan. Nagtataka yung mga tao, ba't kaya ganun? Kahit nga dito sa atin dito sa Pilipinas. So, ang pinatupad nila Elon ay magpatupad ng katotohanan. So, dito na yung free speech na pwede kang magsalita. Nung nakaraang administrasyon, hindi ka pwede magsalita ng totoo. Ito na nga, itong ginagawa dito. Pag nagsalita ka ng totoo, maraming titira sa'yo dito, maraming kakalaban sa'yo dito. Kasi nga tinuruan kung paano magsinungaling, paano mandaya itong mga gagong to. So nakita nyo na. Ito yung sasabihin ko sa inyong, kailangan nyo magpatupad ng katotohanan sa bansa. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi nyo malalaman kung anong nangyayari sa bansa. Na kunyari, nagpalabas dyan na napakaganda. Ito, katulad ng ginawa ni Duterte, napakaganda, napakaraming pera. Napakadaming pera niyang binigay sa proyekto ng Pilipinas, pagpapatayo ng mga tulay na mahaba diyan sa Cebu. Yun lang ang nalaman niyo, di ba? Ano ang consequences nun? Ano ang kapalit nun? Hindi ba kayo nag-isip? O wala talaga kayong isip? Tanong lang. Hindi ba kayo nag-isip o wala talaga kayong isip? So, dyan ko sinasabi sa inyo na maraming mandaraya rito na ano ba ang kailangan nating ipatupad? Katotohanan ba o mandaraya? Kasi, kunyari may pinatay dyan, hindi mo alam kung sino pumatay. Hindi mo alam kung paano pinatay. Sasabihin na lang sa'yo, inatake sa puso. Katulad ko.
kung paano ako pinapatay ng mga putang inan to. Itong mga gagong to, paano nila ako tinitira dito. Nakuha nyo? Nakuha nyo lahat. Nakita nyo ba? Sino ba ang sumusunod sa akin? Sino ba ang lagi nakakabalita sa akin? Nakita nyo ba kung paano sila dumiskarte? Paano nila ako sineset up? Kunyari, eto, kada umaga, mag-aabang yan. Kunyari, maiihi ako, ihi ako umaga. Pag naihi ako, madaling araw, mga alas 3 o alas 2, mag-aabang yung mga putang ina yan para galitin ka o para gisingin ka. Para hindi ka na makatulog ulit. So, pag hindi ka na nakatulog ulit, pag hindi ako nakatulog, kunyari, doon na sila atake. Kasi nga, kulang ka sa tulog, ma-hyper ka ngayon. Sa buong araw, tatrabahuin ka nila. Ganon ang diskarte ng mga putang inan to. Ganyan sila dumiskarte. Kaya sasabihin na lang ng tao, ay, ganun na lang. Bigla na lang natumba doon, bigla na lang nabagok, o baka nabagok lang yan. O baka nabulunan lang yan. Oh, natake, oh, tangina yun. High blood siguro yan. Totoo namang may high blood ako. Pero hindi yung sinasadyang high blood. May high blood na kung sumobra ka sa kain, may high blood na intensyon kang ginalit, tinarantado ng mga putang inan. Ganun yun. Marami silang diskarte dito. Naku, sasabihin ko sa inyo. Ito pa nga, yung naririnig ko, pasasaksak daw ako. Para makuha daw yung microchip sa akin. Napakadami. Naku, sabi ko sa inyo. Kasi nga, lumaki nga mandaraya itong mga putang inan to. Ito yung pagka mandaraya ka kasi, wala kang obra. Kunyari, sa basketball, hindi mo kaya yung kalaban, mandadaya ka. Diba? Ito ang sinasabi ko sa inyo na ito ang napaka-tangang Pilipino, ang sasabihin ko. Dahil napaka-maraming magagaling na Pilipino dito na pwede mong iupo dyan sa kongreso, hindi man sa kongreso, sa ibang paraan, sa ibang lugar, sa ibang destinasyon. Pero ang gagawin ng mga to, ng mga gagong to, dadayain nila para sila ang umupo, para sila ang mapundaron. Ganon ang mindset ng mga putang inan to. Kaya ang magagaling, kung hindi ka marunong mandaya, doon ka lang. Kasi nga lumaking mandaraya itong mga gagong to. Ito yung sinasabi mong wala naman silang ibubuga. Kasi nga, kung hindi sila mandadaya, hindi sila mananalo. Ganon ang diskarte ng mga gagong to. Ako, nandaya ba ako? Takin mo, partida, ako lang mag-isa. Pinartidahan ko ako mag-isa. Ilan yan, mga putang ina yan. Gumawa lang ako ng impluwensya ng Diyos para makakuha ako ng mga simpatya ng mga tao. Gumawa ako ng impluwensya ng Diyos. Susunod ba sa akin yung ibang mga tao dito, sa ibang lugar, doon sa states? Magkakaroon ba ako ng simpatya doon sa ibang lugar o dito sa bansang to? Kung sarili ko lang ang sinasabi ko. O sarili ko lang yung sarili ko lang diskarte sinasabi ko. Putang na, paano ka pakikinggan nun? Sarili mo lang, putang na, pantao lang yung alam mo kung ano sasabihin sa'yo. Gumamit ako ng impluwensya ng Diyos, ginamit ko yung karunungan ng Diyos. Ano nangyari ngayon? Ilang impluwensya meron ako dito. Sa ibang bansa, ilang impluwensya meron ako. So, dito ko pinakikita sa inyo kung ano yung katotohanan, kung ano yung mandaraya.
Nakuha nyo? Pinakikita ko sa inyo yung mandaraya at yung katotohanan. Yung mandaraya at magagaling. Yung mga bobo at mga henyo. Mga siraulo at mga pantas dito. Yung mga mahihinang nilalang sa mga class S na malulupit. Ganun kami. So, kung hinayaan ko lang to, hindi ako nagsalita rito. Naku po, hindi ko alam, baka bigla na lang akong tirahin dyan o bigla na lang may tumira sa akin dyan. Ganun ang mangyayari. Kasi ang ginagawa ng mga putang inan to ay ipatira ako sa publiko, sa mga sibilyan dito. Gagalitin nila yung mga sibilyan dito para ipatarantado ako. Nakuha nyo? Gagawa sila ng mga kwento-kwento sa radyo, sa TV, gamit ng mga artista, commentator. Para pagtripan ako dito. Ganun ang diskarte nila. So, anong kaibahan ng bandaraya sa totoong may pinatunayan at katotohanan? Anong pinakaibahan nun? Nakikita mo ba gobyerno natin ngayon? Hindi ko nga alam kung baka kunyari lang eh. Kasi ganong kalimitan mga siraulo dito ngayon. Kunyari, nag-aaway sila doon sa gobyerno. Yung pala kunyari lang. Yun ang mabigat doon, hindi mo alam kung ano yung totoo. Diba? Totoo hindi? Totoo ba hindi? Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. Kaya anong mas maganda nating ipatupad? Yung mandaraya ba o yung totoo? Anong maganda nating ipatupad? Sabi nga dun sa sundalo ata yun, yung ka-interview ni Ted Filon sa 105. Dito sa atin, sa Pilipinas, wala nang mga patriots dito. Ibig sabihin ng mga patriots, mga bayani, wala na. Kasi tinuruan nga silang matakot, tinuruan silang maging tanga dito sa bansa. Kaya wala na silang pakialam sa ekonomiya. Kung ano nangyayari sa ekonomiya, kung ano nangyayari sa bansa, wala na silang pakialam. Kasi nga, tinuruan ng mga gagong to kung paano sila patahimikin. Paano sila gawing tanga ng putang inan to. So kung naging tanga ka na dyan, sila na magpapatakbo ng bansa. Diba? Ganun kasimple yun eh. Ano ba? Tangina. Tumanda kayong tanga, hanggang ngayon tanga pa rin yung putang ina. Ngayon, ano yung naririnig ko dito? Ewan ko kung totoo, kung niloloko ako ng mga to. Pinatutupad na raw ni Trump sa US. Ewan ko sa US o dito. Malay ko kung ano yung pinatutupad nila. Kaya sa inyo, sa US ngayon, ang nangyayari sa US ngayon, nagpapatupad sila ng katotohanan. Kasi napakaraming kasinungalingan. Kunyari, yung kasinungalingan na ginagawa dun sa peking karne, peking pagkain, ang dami peke. Kasi nga mandaraya eh. Daming mandaya na ginagawa. Na wala kayong kaalam-alam. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit ako mag-isa lang, hindi man ako magtagumpay dito sa bansa, sisiguraduhin ko sa inyo na kayo ang magiging kawawa sa darating na henerasyon. Kayo ang magiging hampas lupa dito sa bansa.
Eh bakit magiging hampas lupa kayo? Wala nang bayani dito sa Pilipinas. Ito na nga, di ba? Nasakop na nga tayo dito eh. Kaya nung, may balita ka. Oh, binenta na nga ni Duterte sa China, di ba? Kaya nga magiging hampas lupa ka dito, tangina ka. Kasi nga tinuruan ng gobyerno, ng mga tao, ng mga siraulong namumuno sa atin dito, na maging tanga ka lang. Dapat wala kang alam. Ganon kayo tinuruan dito. Hindi ako ganun eh. Malayo ako doon. Never eh. Ayoko maging tanga. Kasi hindi ako sinto-sintong tao. Hindi ako yung inuuto. Nakawa nyo? Hindi ako yung taong susunod sa patakaran mo. Kasi kung alam kong mabuti ang isang bagay, why not naman, di ba? Mabuti. Pero kung siraulo ka, nagpapatupad ka ng katarantaduhan dito sa bansa, medyo hindi tayo magkakasundo doon. Eto na nga lang, di ba? Papatayin ako ng mga to. Ilang beses na ako na disgrasya, tandaan nyo. Dito sa Cavite. Tapos ang palabas lang ng mga to ay kunyari. Ang palabas ng mga putang inan to ay kunyari. Ilang beses na akong nadisgrasya dito. Putok ang ulo ko. Dito sa pinagtipunan, hinampas yung ulo ko. Buti hindi ako nagkaka-hemorrhage, hindi ko alam kung ilang taon ako bago pa umepekto yan. Kasi once na nabago ka, hindi yan i-epekto agad-agad. Kasi may mga blood clot yan na namuong dugo, na bigla na lang yan babara sa'yo. So kaya nga pinahampas ako dito ng mga gagong, tinisod ako, yung diyan nangyari sa basketball, bumagok ang ulo ko. Ilang bagok na inabot ko dyan, hinampas pa ako ng batuta dyan sa pinagtipunan. Para ano, pagdating ng araw, anong mangyayari sa'yo? Baka bigla ka na lang matulala. Bigla ka na lang may stock up. Parang Fernando po, di ba? Na bigla ka na lang na stock up. Yung pala, barado na yung utak mo. Ganun ang diskarte. Nako. Alam nyo, sa lahat ng experience ko dito, lahat ng mga putang inang yan, pinag-aralan ko yan. Wala akong alam noon. Sabi ko sa inyo, wala naman akong pakialam sa mga yan noon. Ngayon pinakailaman ako ng mga gagong to. Putang ina, lahat ng mga yan pinag-aaralan ko na. Pati awit, hindi ko nga alam kung bakit ako napunta rito. Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung narating ko now. Kung ano yung narating ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit ako napunta. Ang layo ko na pala, awit. Pag pinatupad na Amerika yung sinasabi ko sa kanila, ewan ko kung totoo yung sinasabi ng mga gagong to, na sana ipatupad na doon sa Amerika. Pag pinatupad na yon, napakaganda ng laban. Kasi sa buong mundo, tandaan nyo, Diyos ang may hawak ng buong mundo. Ang problema, may mga ibang grupo na ginamit ang pangalang Diyos para sila magpatakbo ng mundo. Nakuha nyo? May mga demonyo sa grupo na sa buong mundo na ginamit ang Diyos para sila magpatakbo, magmanipula ng mga tao. Eto na nga. Pag against ka sa kanila, papatayin ka nila, papapatay ka dyan. Kahit mga bata, kasama. Malupit ang Pilipinas. Ibang klaseng gumawa ng mga hitman to.
Kahit mga bata kasama. Kahit paslit. Baka nga katapat mo lang paslit eh. Mga batang musmus dyan. Kasi doon sa doon sa Bagtas, mga bata, pinatitira ako doon sa mga bata. Hindi naman titirang saksak o banat. Kundi paano ko nila tarantaduhin gamit yung satellite link na yun. Nakikita nila yung takbo ng dugo ko, nakikita nila yung takbo ng katawan ko. So, bata ang ginagamit nila doon para tumaas yung dugo ko. Ganon ang diskarte nila. Malupit, sasabihin ko sa inyo. Magaling. Kaya nga hindi ko rin alam na sa Revelation na baka siguro siya ang pumapatay na kahit mga bata kasama. Hindi ko alam. Totoo yun. Kasi sa Israel, kahit mga batang paslit, pinapatay nila. Kasi nakasulat yun. Hindi naman sila basta-basta papatay nang wala silang sinusundan. Kaya ang palabas doon sa TV, masama yung Israel. Siyempre, pumatay ng bata. Pinapatay nila yung mga musmus, mga bata. Kasi ganun yun. May sinusunod silang kautusan. Until now. Kaya nga sa Revelation nakasulat, ako ang pumapatay ng mga kaanak-anakan nyo. Lahat, pati mga bata, pinapatay niya. Kasi yun ang tinuro nyo sa mga bata, di ba? Kasi ganun ang mindset ng Diyos. Pag baliw ka, di baliw din ang anak mo. Di ba? Uy, napapahaba na naman. Wait, baka hindi na naman tayo maka-upload nito. So, sabi ko nga sa inyo, ano ang pagpapatupad ng bandaraya sa katotohanan? Dito sa atin, bawal kang magsalita ng totoo. Kasi walang free speech dito. Ngayon, binabalik na sa Amerika ang free speech. Pagkaupo nila Elon at Trump, babalik na ulit sa dati. Kung paano ang ginawa nila dati. Ewan ko dito kung mapapatupad yun. Kasi kung doon kayo sa mga mandaraya, asigurado, madaming palabas dyan na hindi mo alam na tinanga ka na wala kang alam. Pinasakay ka, yun, sumakay ka na lang. Kasi yun ang nangyari, yun ang nakita mo. Pero hindi ka nagsaliksik ko, ano ba ito yung talagang totoo? Ganun yun. So, susunod na lang ulit. At Happy New Year sa inyo. It's 2025. This year. Tulad ng sinabi ko sa inyo, abang-abang na lang kayo sa 2025. God bless sa inyo.